A true legend in film and theater, a cultural advocacy, gracing our stage to inspire the next wave of change makers, creatives, and storytellers. A veteran actor, a cultural icon, the former Director General of the Film Academy of the Philippines. He dedicated his life to elevate Filipino arts through satire, performance, and mentorship. His current advocacy, championing freedom in content creation, empowering storytellers to create meaningful, authentic, and cultural-rooted content in today's digital world. So now, I'm super excited to welcome in the stage our very favorite, Direk Leo Martinez. Ladies and gentlemen, members of this honorable and august body of the House of Representatives, Mr. Loudspeaker, minority floor polisher, parents, teachers, to the Board of Judges, to my constituents from Asbury, dito sa Makati, to the young and the old, the poor and the sick, good afternoon to all of you and also with you. Ako po ang inyong abalangkod, Congressman Manik Manaog at your self-service. Ako po'y taga-Balayang Batangas kung saan pinakamatamis ang Sampaloc at Santol. Bakit? Abay, mag-aasukal kami, minatamis namin yan. Kung saan masaya at basang-basa ang parada ng lechon, ay kayo inimbita ko sa June 24 yon, parada ng lechon sa Balayang Batangas. Pagkasaya po noon, basang-basa, habang binabasa kayo, nagpaparada ng lechon. Habang nagpaparada ng lechon, pinaiinom kayo ng sari-saring nakakalasing, pinababarik kayo. At bawat kanto ay may mga banda at saka singer na nakabikini. Abay, siyempre, basaan yun di nakabikini. Kadalasan ng mga nakabikini babae. Pero pag minsan meron ding mga lalaking nakabikini. Pwede din yun sa balayan, sa parada ng lechon. At kung saan ang Balayang Batangas kilalang-kilala din sa aming bagoong balayan. Ay talaga ng bukod na napakasarap ng bagoong balayan, pinagmamalaki ko yan dahil yun very sanitary ang pagkakagawa. Untouched by human hands po ang bagoong balayan, kitang-kita ko, paa ang ginagamit paggawa doon. Pag hindi po ako Congressman Manik Manaog, ako po ay ordinaryo senior citizen laang, na lumaki during the 60s. Panahon ni Kennedy at mga ang Camelot. Ang Camelot, the Knights of the Round Table, were might. Might is not right, but might for right. Yung pong panahon namin kay Kennedy, siya yung nagsabi ng ask not what you can do, ask not what the country can do for you, ask what you can do for your country. So, ngayon, ano nga ba ang pwede nating gawin para sa ating bayan? Ang mamatay ng dahil sa iyo? Sabi ng pambansang awit natin? Huwag naman. Meron na tayo itong gusto kong ibalita sa inyo ay tungkol dito sa bagong batas na Philippine Creative Industry Development Act. PISIDA ang tawag nila doon. Nariyan na ang creative industry. Hindi na tayo kailangang mamatay para sa ating bayan. Pwede tayong gumawa. Yan ang gusto kong i-introduce ngayong hapon nga ito. Na dyan bagay na bagay ang creative industry sa atin. Wala pala ang ginagawa, hindi siguro naintindihan pa ng gobyerno, o di kaya hindi pa busy sila sa politika. Pero nariyan yung matagal ng batas yan, July 2022 pa, naging batas yung Philippine Creative Industry Development Act. At sabi ko nga, yan ang dapat nating mag-concentrate tayo sa ating creative industry. Ang gawin natin,
ang madaling gawin, ang creativity, yan ang bagay sa atin. Hindi na tayo makakakompetensya sa ibang bansa tungkol sa ating manufacturing o agriculture o kung paggawa ng kotse, paggawa ng kung ano-ano. Lagi naman tayong huli pag doon sa mga gayon. So, wag na nating ang isipin natin ngayon, palagay ko, ay ang creative industry na napakadali at napakasimple. Bakit simple? Saan ba nanggagaling ang creativity? Creativity, like acting, is feeling, not thinking. So, ang pagkamalikhain ay nasa pakiramdam. Kinukuha sa pakiramdam, hindi sa utak. Kung gayon, kung hindi sa utak, miski sino pwede. Hindi ka kailangang graduate, hindi ka kailangang valedictorian, hindi ka kailangan nag-aral para makagawa ng creative materials. Hindi ka kailangang graduate ng kung ano. Kanya sinasabi ko, yan ang bagay sa atin. Ang kailangan lang, hindi mo kailangan ng puhunan. Ang puhunan mo lang yung pagkamalikhain. Ay bakit hindi yan ang ating isulong dito sa ating bayan? Pagkadali namang ito. Sabi ko nga, ayan ang dapat natin pinupuntahan. O ngayon, ang uso ngayon, ang content materials. Palagay ko, yon ang pwedeng doon tayo kumompetensya sa buong mundo. Buong mundo. So, ang creativity, sinasabi ko nga, kailangan mo lang i-develop ang ating creativity. How? Ang pakiramdam, di aware ka lang sa yung senses lang natin ang ginagamit natin dyan Hindi naman nadami ang lintik na 5 senses na yan Matagal na yung 5 lang Ay bakit? Ay di doon tayo mag-concentrate. Ang pakiramdam ay nanggagaling sa ating 5 senses. Lahat tayo pwedeng makiramdam. Lahat tayo pwedeng maggumawa ng content materials, ng creative materials. So, ano ang mga creative materials na dapat natin gawin? Palagay ko, kanya ngayon, meron kaming advokasya. Unang-una, tapos na ang eleksyon, tigil putakan na muna tayo. Yung tigil putakan na. Wag na tayo magtalo-talo. Wala, tapos na ang eleksyon. Ang isipin naman natin ngayon ay ang bayan natin. Unang-una, mag-aral na tayo gumawa ng content materials. Content materials ang kailangan natin ngayon. Bakit? Ay social media na. Social media na, tapos na ang panahon ng pelikula, tapos na ang panahon ng TV. Ang uso ngayon ay social media. Iyan ang puntahan natin at iyan ang kailangan nating unang trabahuhin kung tayo ay mahahango dito sa ating kinalalagyan. Lahat tayo nag-iisip, hahanguin tayo sa new society, new bullshit, no putang ina, walang nangyari. Dahil hindi naman doable yung mga lintik na iyon. Suntok sa buwan iyon. Bakit tayo masasanay sa ganon? Huwag na tayong umasa sa mga ganon. Ito'y tigil putakan, bayan naman. Ang ikalat natin sa ating social media para mapaltan natin itong ating negativity ay yung pwede nating maipagmalaki. Kagaya nga sinasabi ko, ang advokasya namin ngayon, doon po sa amin ipinagmamalaki ko. So, anong layo nitong advokasyang ito? Magpaaral ng libre ng mga kabataan. So, 4 na po munang kabataan ang tinesting namin. 4 na pong kabataan, tuturuan namin
hulaan ninyo, 3 days. 3 days, marunong nang gumawa ng short video. Dahil nga, napakasimple ng creativity. Bakit simple? Bakit 3 days? Abay, ngayon nga, mga 5 minutes lang, alam na ninyo eh. Pag nasabi kong ano, bakit gawa, ano ba ang content materials? Ano ba yung audiovisual? Ano ba yung video? Ano ba pag nag-iistorya tayo, pag nagsusulat tayo ay ang main unit, ang basic unit is word. Tama? Salita. Pag dudugtong-dugtongin mo ang salita, magiging sentence, magiging paragraph, magiging isang istorya. Literary story. Okay? Sa visual language naman, sa audiovisual language, ang main unit is shot. Ano yung shot? Pag kinlik mo yung lintik na camera, hanggang hindi mo tinitigil, pag itinigil mo, iyon, shot. Yun yung shot. Di napakadali. Pag dugtong-dugtongin mo yung shots, ay di, parang nagdugtong-dugtong ka ng words, ay di naging istorya. Bakit napakadali pa rin ito? Mas madali pa sa istorya pag tayo nag-aaral ng language, ang kailangan natin ay vocabulary. Alam natin kung anong vocabulary. Dito, wala ka nang kailangang vocabulary. Dahil, visual language. Pag ito pinagdugtong-dugtong mo ito, na parang pagdugtong-dugtong ng salita with a grammar, ang grammar ay editing. Di susundin mo lang yon. Tapos na ang iyong meron ka ng short video. So, bago natin, parang ito maikling lang, just to demonstrate na hindi mahirap. Kayang-kaya, 3 days. 3 days. Actually, 1 day yun eh. Nagle-lecture ka. Ganito. Tatapusin ko yung maikling yun ang covered ng 3 days. So, sinabi mo, duktong-duktong lang yan para maging istorya. So, pag-aralan na, wala nang pasikot-sikot pa. The three master keys na kailangan mo lang, 3 lang. Number 1, the story is the master. Yun. Istorya. Kwento. Ano ang kwento? Hindi yung paklitan ng naaninag na utong, naaninag na bulbol. Na nakikita na usong-usong ngayon. Okay din yun sa akin, pero hindi araw-araw. Baka matingan na ako doon sa putang ng bulbol. So, yun ang sinasabi ko. Madaling, napakadaling gawin. So, story is the master. Number 2, lahat ng mga sushoot, each shot must have an objective. Alam ninyo kung bakit niyo sinushoot yung lintik na yan. Bakit mo sinute yung basurahan o yung bago, etc. Bakit? Dapat may objective. And number 3, alam mo kung saan mo iduduktong ang bawat shot. Huwag kang sushoot kung hindi mo naman alam kung saan mo iduduktong doon sa mga pinagagawa mo. So, yun na lang. So, tatlo lang. Istorya. Anong istorya? How do you tell it? How do you tell your story visually or audiovisually? And that's it. And you edit them, you put them into a sentence or a paragraph until you have a story. So, napakasimple, kayang-kaya ng 3 days. Actually, 1 day lang. Kasi 1 day, the first day, magsasalita ako, itong sinasabi ko sa inyo yun, ganun ang sinasabi ko sa estudyante. At saka tapos, ang susunod, after this master keys, I turn it over to Mel Bacani or Raymond Red. And he explained, ano ba ang mga posisyon ng camera? Saan ba ang posisyon? Ano ang mga galaw ng camera? Saan ang galaw? Tapos isa na naman
director or editor, o ganare, putol, paano natin puputulin yan? After that, tapos na, wala na, kinabukasan, gagawin na nila yung natutuhan nila. Ano ang subject matter? Yan yung gusto kong, tatlo lang muna ang gusto nating subject matter, content materials. We will go into that later. Ang gusto ko lang sabihin ngayon, there is such a thing as creative industry. Yun ang dapat nating ginagawa ngayon. Dapat natin ikalat sa ating mga kababayan dahil libre naman. Ito ang gusto kong i-suggest na kasi ito kontra-ayuda. Nasasanay na tayo sa putang inang ayuda. Para bang wala na tayong alam na gawin, kundi sumahod ng ating mga kamay at manghingi sa mga hayop na mga politiko. Ay binabawi naman yan nila. Bawin-bawi, kita pa sila. So tama na yon. Wag na tayong umasa doon. Let us not give them fish. Let us teach them how to fish. O ito pwede na, ngayon, pwede na itong pagkakitaan. Alam naman ninyo ngayon ang content materials, binabayaran na. At saka minomonetize na. So, ano pang iniintay natin? A content material is a content material is a content material. Ang sabi ko nga, 2 minutes lang ng 2 minutes, 2 to 3 minutes lang, yun lang naman ang kailangan natin eh. Napakadali. At saka ano ba, saan mo ba naman gagawin? Ang unang ang workshop nga namin, ang title eh, papaano gumawa ng short video gamit ang aking cellphone. Yung ganun kasimple. Ganun kasimple. Walang mga kung ano-ano mga hyperlooting na kung ano-ano. Yung naintindihan na hindi kailangan ng utak. Ang naintindihan niyan ng bawat isa sa atin makakaintindi ng creative material because yan creativity, pakiramdam yan, hindi utak. So, na-convince ko na kayo sana na tayo dapat pumunta sa at mag-convince tayo ng ibang tao na sumama na dito sa ganitong advokasya. Ang magtuturo kami, ginawa na namin ito, kanya malakas ang loob ko, ikwento ito, gawin na gawa na namin. Hindi naman ako magkikwento, putang yan ay kasama, di para akong politiko na magkikwento ng hindi pa nangyayari. Panay pangako. Hindi po. Ginawa muna namin sa Batangas. Sa aming Batangas, nagsimula po kami nung pandemic. Noon po talagang matindi ang ating last 5 minutes na daw, putang ina. So anyway, noon ginawa namin, nagawa na rin namin ito sa Santa Rosa, sa Cainta, at saka sa Marikina. Ngayon, so, itong bakit social media? Kasi 70% of us are into social media. That means 80 million people. So, why do I say it's doable? Within 2 years, sabi ko, 80 million people ang nasa social media. 1% ng 80 million, 800,000. O magturo muna tayo ng 1% na lang muna. Doable yan within the next 2 years. Bakit? There are more than 80 provinces. So 10,000 lang per province, napakadali. Kung talagang i-isipin na, napakadali nun, 80. So, imagine, 1% na lang of 80 million, 800,000 content materials. Unang content material na ginawa nila ay yung pinagmamalaki nila sa lugar nila. Architecture, kanilang mga, ang daming mga, ikli lang ang panahon natin, but para lang magka-idea kayo ng kung ano yung pwede natin pagmalaki, yung traditional arts, religious heritage, culinary heritage, natural heritage. Lahat ng mga yun, pwede nating pag-usapan. At saka bakit yung pinagmamalaki ko? Dapat ipagmalaki muna natin ang ating bayan para magising yung ating pagmamahal sa Kanya. Yun. Okay.
ang susunod na ano, so yun yung first content material. Ang second content material, gusto ko naman isali ang grade 9 to 12. Bakit? Tungkol ito sa values and GMRC. Sabi ko, matagal na itinuro sa atin ng ating mga ninuno kung ano ang magandang asal sa pamamagitan ng ating mga salawikain. Kung sinong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa pagkakaunan. Pagkadami niyan, milyon yan, Ingles, Arabo, Ilocano, Cebuano, lahat na yan, lahat meron tayong sayings, proverbs, meron tayo niyan. So, dyan papasok ang ating, sa dami nating dialects, dagdag nga naman yun sa 80 million. Madodoble natin yung 80 million. At matitriple natin. Can you imagine, 800,000 lang content materials on architecture na lang. The old houses in the Philippines. 800,000, saan mo pupulutin yon? At saan mo ibibigay yon? Sa TikTok at saka sa Facebook? Ay bakit? Ay atin yon. Ay hindi ba tayo pwede gumawa ng ating platform? Hindi ba tayo pwedeng ng ganon? So, wag na tayong umasa sa mga iba. Tayo na lang. Okay. Ang third content, tapusin ko lang itong content materials kasi para lang meron kayong mabuo. Number 3 is mga bayaning walang ningning. Mga unsung heroes ng ating ng bayan. Sa ating bayan, lahat ng bayan dito, street names. Ay, sino ba yung mga iyon? Ay di yun ang gawa natin ng 2 to 3 minute video at nagkakakilanlanan ang ating mga kababayan. So, yun yung sinasabi ko. And then, madami pang content materials, pero yun na lang muna hanggang sabi ko, 2 years yan. In time for the election, ng 2028, dapat ang mga ginagawa nating mga videos ay tulong naman sa ating gobyerno, aksyon, disiplina, yung lahat ng mga kailangan ng disenteng mamamayan. Yun yung mga dapat natin ito. Itong mga tinuturoan namin, they will be known as videolantes. Videolantes, tagapagbalita kung anong maganda, mabuti at marangal dito sa ating bayan. Okay, so, tatapusin ko lang ito, pero may isa pa akong hiling na, meron akong isa-suggest, yung mga performers, meron din akong content materials. Kasi in the Philippine Creative Industry Development Law, nakalagay doon, siyam ang domains. Isa lang yung audiovisual, which itong doon po sa amin is for the audiovisual domain. But there is also performance domain. Performance domain. Most of you, I think, here are performers or ano. So, ito bagay sa performers. Why can't we do... Ako yung nagtuturo ng no acting, please. Why is it no acting, please? Because it's different from theater. It's not... if theater is acting, this is no acting, please, because this is for video, television, or film or television, basta may camera. Iba ang sistema dapat, iba ang proseso ng teatro, at iba ang film and TV. Ganun po talaga yon. Itong pong tinuturo namin is kami lang po ang nagtuturo nun. Yun din, acting is feeling, not thinking. So, ang basis namin is anong pakiramdam? Anong nararamdaman mo? At yan po ay healthy for all of us kung tayo'y lagi nating ini-express ang ating pakiramdam. Because unexpressed feelings are toxins in your body. Kanya tayo nagkakasakit ay dahil iniisip natin ang mga kalintikan dito sa buong mundo. Ang dapat natin ginagawa, ini-express natin kung anong nararamdaman natin. Putang ina ninyo, kung mali yan. Kung natatawa ako, tatawa ako.
At pag nalilibugan ako, hihindot ako. Ganon ang expression na para hindi tayo ma-high blood, ma-cancer. Knock on wood, ako po nag-80 years old na ako nitong March. Ako po minsan hindi pa ako na-ospital. Ako po, nung huli ako nagkasakit na nakalatay sa namilag natin is 35 years ago. Dahil po pinapractice ko itong no acting please, I express everything that I feel at any given moment. At any given moment, I must be able to express what I feel para yun ang training ng artista. Yun ang training ng instrument natin. Ang acting is yung aming tinuturo, being, instrument, and craft. Yun lang ang being, when you're able to express everything that you feel at any given moment, you're in being. Doon ka pwedeng, ititrain mo yung instrument mo to feel and express that feeling. And then the craft is the how. Miski na kung wala kang how, ay hindi mo alam putangin ang ginagawa mo. Yung being ang instrument, habang wala pang script, yon. Pag-aralan natin yung ating kung ano naramdam. Pag may script na, anong gagawin mo? Yon naman, covered ko yon sa craft. Anong unang gagawin? Hindi yung, feel, more, energy. Pukin ng ina, anong energy? Hindi naman yung energy eh. Ano bang feeling yung putangin ng energy? Yon ang importante, pakiramdam. Hindi mga adjective or mga kung ano-ano. Wala yon. Ang dapat pag-aralan natin. Anyway, pag nag-aral ko noon, ang graduation piece ay monologue. Yon ang pwede ninyong gawin at any time. Because babayaran na yan because of the Beijing Treaty on Audiovisual Performances. If you don't know that, research Beijing Treaty on Audiovisual Performances. That's why yung vloggers, mga lahat, pwede itong mag-aral kayo ng no acting please and then get to do monologues, 2 to 3 minute monologues. Ano ang mga monologues? Madami. Meron kami, nagpagawa na ako ng mga 100 monologues for men and women, pero kukunti yun. Pwede kang magpasulat sa mga kaibigan mong about feelings. Ano ba ang pakiramdam? Humingi na ako ng permiso sa Inquirer, Young Blood. Ang dami doon. Mga pwede mong i-adapt na. Go to Inquirer, look at the Young Blood columns. I specifically take pictures of the monologues and send it to my students in Cebu, here, and in Davao, and to encourage them to do monologues as content materials. And another thing na napakadaling gawin, lyrics ng kanta. Lyrics ng kanta. Bakit? Wala namang doon eh. Wala namang diferensya yun. Hindi mo namang kinakanta eh. Sinasalita mo lang naman yung lyric. Sample. 5 minutes. Sample lang para lang malaman natin kung paano napakadali ng Hindi ko memorize ito, pero dapat memorizein para maging monologue. Ito na lang. Sana maulit muli ang mga oras nating nakaraan. So, pwede ninyong i-interpret ang kanta the way you like it. Pero ito, kasi yun sa kanta ng bayaw ko yun, wag na yun. Baka sabihin pa. Ito, back when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me so high
and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'd play a song that would never end. How I'd love, love, love to dance with my father again. When I and my mother would disagree, to get my way, I would run from her to him. He'd make me laugh just to comfort me, then finally make me do just what my mama had said. Later that night, when I was asleep, he left $1 under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. If I could steal one final glance, one final step, one final dance with him, I'd play a song that would never end, because I'd love, love, love to dance with my father again. So, it doesn't take any intelligence, any use of your putangin ng coconut. It is feelings. Yan ang creativity. Let us open. Let us be free to create. This is how we create things. We performers and we who are social media users, that's how we can contribute. South Korea, India, ang mga kanilang creativity. Nasaan sila ngayon? May Bollywood, may South Korea. O tayo naman, dapat sa social media. Kasi yan ang panahon ngayon. Maraming salamat sa inyo lahat.